وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating subject na akida, ang pinakahuling natalakay natin sa huling episode last week ay ang ukol o paksa hinggil sa Tauhid al-Uluhiyah. Yun na nga ating inumpisahan, talakayin ang ikatlong bagay o bahagi na nasasaklaw ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at itong pinakamahalaga sa lahat dahil ito ang saligan ng ating relihiyon, saligan ng ating akida o pananampalataya sa relihiyong Islam. Tinalakay natin ang hakika o kahulugan ng Tauhid al-Uluhiyah at binanggit din natin yung mga katibayan mula sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa Tauhid al-Uluhiyah. Ganon din naman na ang pinakahuling natalakay natin ay ating binanggit ang mga kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyah, at nabanggit natin sa huli na ang paniniwalang ito, ang Tauhid al-Uluhiyah, ay upang maisakatuparan ay wajib nararapat ng lahat ng uri ng pagsamba ay nararapat lamang ialay, ibukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala ng iba. Lahat ng uri ng pagsamba ay nararapat ibukod tangi, ialay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang pinakamalaking ipinag-utos, pinakamalaking inubliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilalang, at ito ang sambahin siya ng nag-iisa ng walang katambal. Ngayon, nang dahil ang Tauhid al-Uluhiyah, ang tinatalakay niya yung mga ibadat, mga gawaing pagsamba na ating ginagawa ay kailangan iukol lamang kay Allah. Kaya nga ang Tauhid al-Uluhiyah ay tinatawag din siyang Tauhidul Ibada, no? Ifradullah bil ibada, ibig sabihin pagbubukod tangi sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat o kaya pinaliwanag ng ating mabutihing sheikh ang kahulugan ng ibada at yung mga uri nito. So ito yung paksa natin, mga kapatid, sa araw na ito na ating tatalakayin ang hakika, katotohanan o kahulugan ng ibada, at babanggitin din natin yung mga uri ng mga ibada na ating isinasagawa kay Allah, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi ng ating sheikh, hakikatul ibada, ang katotohanan, realidad o katotohanan, kahulugan ng ibada, kamalul mahabba ma'a kamalit tadhallul wal khudu' wat ta'zim, wa dhalika la yakunu illa lil ilahil wahid. Ang katotohanan daw ng ibada ayon sa ating sheikh ay siya ang ganap na pagmamahal. Wagas o ganap ng pagmamahal na may kasamang ganap na pagpapakumbaba, wal khudu, kataimtiman o pagpapaalipin, wat ta'zim, ganap na pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung katotohanan ng ibada, na kung saan kapag tayo gagawa ng pagsamba, mayroong pagmamahal, ganap na pagmamahal, wat tadhallul, pagpapakumbaba at pagpapaalipin, kasi tayo ay mga alipin ni Allah. Hindi tayo nagpapatira pa sa iba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pagpapatira pa ay nagpapakita ng pagpapaalipin, no? Pagdadakila. So kanino tayo nagpapaalipin? Sino ang dinadakila natin? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya ang ating sheikh, itong nabanggit na urin, itong hakika ng ibada, wa dhalika la yakunu illa lil ilahil wahid. Ito ay nararapat na hindi ialay, hindi dapat ibigay liban sa nag-iisang Diyos, at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Itong nabanggit natin ng katotohanan ng ibada
ay hindi kaaya-aya ibigay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasasaklaw niya ang ganap ng pagmamahal, ganap na pagpapakumbaba, ganap na kataimtiman at pagpapaalipin at pagdadakila. Ito ay tinataglay lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong gawain na ito, itong katangian na ating nabanggit ay nararapat lamang ibukod tangi o ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba. Ngayon, itong ta'arifun akhar, ibang kahulugan, ito hindi binanggit ng ating Sheikh rito, at itong ta'arif, kahulugan, ibang kahulugan ng ibada, at ito ay sumasang-ayon din sa ating nabanggit na katotohanan ng ibada. So, bagamat si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala at ibang mga scholar din ay binigyang kahulugan din nila ang ibada na sumasang-ayon sa ating nabanggit na sinabi ng ating mga scholar, mga ulama, mga pantas sa Islam, sabi nila ang ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwal al-zahira wal batina. Sabi nila, ayon sa kanila, ang ibada ay isang saklaw, general o kaya isang kahulugan o isang pangalan o kahulugan na nasasaklaw niya ang lahat ng minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinaluluguran o ipinapahintulot, maging ito man ay mga gawain, mga akwal o mga a'mal na nakikita, hayagan o di kaya nakakubli o hindi nakikita. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mal wal aqwal, lagyan dito min al-a'mal wal aqwal al-zahira wal batinah. Ito ay katawagan o kaya ang ibada ay isang kahulugan na binubuo ng mga lahat ng minamahal at kinaluluguran at ipinapahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay gawain na nakikita, ginagawa ng physical na katawan o di kaya hindi nakikita o nakakubli, na ito ang gawain ng mga puso. Sa makatuwid mga kapatid, ibig sabihin nito, ang mga ibada, ang mga gawaing pagsamba ay nahati sa dalawang uri. Una, gawaing nakikita, nararamdaman o di kaya nakikita, ginagawa ng physical o mga parte ng katawan, hayagan, nakikita. At ito yung tinatawag na ibadat qalbiyya, qawliyya, wal maliyya, ibadat al-qawliyya, wal fi'liyya, wal maliyya. Ito yung nasasaklaw ng mga gawaing nakikita o hayagan. Pangalawang gawaing pagsamba, yung mga pagsamba na hindi nakikita o nakakubli. At ito yung mga tinatawag na al-ibadat al-qalbiyya, mga gawaing puso. So, dalawang uri ang mga gawaing nakikita at mga gawaing hindi nakikita o nakakubli. Sabi ni Ibn al-Qayyim bilang karagdagan, itong mga natalakay natin na mga uri ng ibada, ang pinakaobliga at pinakamahalaga at kailangan sinusuri, nililitis at unang-unang dadalisayin at itutuwid ng isang alipin ni Allah ay ang gawaing pagsamba ng puso. Ito yung nakakubli. Dahil ang puso, ang mga gawaing puso, siyang pinaghuhugutan ng lahat ng ginagawa ng panlabas. Kapag ito ay naging matuwid, ay magiging matuwid din ang lahat ng ating ginagawa. Dahil nga sabi ng ating Sheikh, nabanggit niya rito, wasalahul qalb aslu salahil jasad. Ang pagiging matuwid, dalisay ng puso, ang siyang saligan upang maging matuwid din ang mga parte ng katawan. Dahil ito ay nabanggit sa hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Mayroong laman, mayroong parte ng mayroon sa ating sa loob ng katawan na parte o di kaya bahagi na kapag ito ay naging matuwid, naging malinis at naging dalisay, ay magiging matuwid, magiging matagumpay din ang lahat ng ginagagawin ng kanyang parte ng katawan, panlabas na gawain. At kapag ito ay nasira, ay ganun din na masisira ang lahat ng kanyang panlabas na ginagawa. Ala wahiyal qalb, tandaan na ito ang puso. So itong puso, paalala sa aking sarili at sa inyo na dalisayin, palagi nating kailangan dinadalisay, itinutuwid ang
ang ating mga puso. Dahil nga ang puso, kaya nga siya tinawag na qalb, no? Hinango dun sa tinatag na qalb na pabalibaligtad o kaya pabago-bago yung kalagayan niya. Maaring ngayon ay malakas yung iman, mamaya maaring sa fitna o di kaya sa pagiging pabaya mo o di kaya paglabag mo kay Allah, humihina yung puso, nababaligtad at nalilihis ka. So kailangan mong parating sinusuri ang iyong puso, no? Lagi mong ituwid ang intensyon, hangarin mo sa gawaing pagsamba. Dahil kapag ito ay naging matuwid, ay magiging matuwid din ang iyong mga parte ng katawan, katulad ng ating dila, ang ating mga salita, ang ating mga gawain. So, ngayon mga kapatid, ang unang uri ng ibada ay ibadat al-qalbiyya, mga gawaing pagsamba ng puso. At ang puso na ito, siya ang isang alipin at si Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na nakakaalam dito. Si Allah at ang lubos na nakakaalam sa puso ng tao. At ang tao, siya din ang lubos na nakakaalam sa kanyang sarili kung anong nilalaman ng kanyang puso. Kaya nararapat sa atin na kailangan laging ituwid at itama ang nilalaman ng ating mga puso. Napakaraming uri ng pagsamba ng puso sa nabanggit ng ating Sheikh rito. Una, sabi niya, kalmahabba, pagmamahal, no? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Suratul Baqarah verse 165, binanggit niya itong aya na yung mga taong gumagawa ng nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal nila itong mga Diyos-Diyosan nila na katulad ng kanilang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang mga tunay na nananampalataya, ang lubos, wala silang ibang lubos, ganap na minamahal liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawf, ikalawang halimbawa ng ibadat al-qalbiyya ay ang khawf, takot. No, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Huwag kayong matakot sa mga engkanto, sa mga jin, dahil hindi sila makakapinsala liban sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Huwag niyo silang katakutan bagkus ako ang katakutan niyo, sabi ni Allah, in kuntum mu'minin, kung tunay nga kayong mga mananampalataya. War raja, ang pag-aasam. No, itong pag-aasam ay kabilang din sa gawaing puso. Ginagawa natin yung pagsamba dahil nag-aasam tayo sa gantimpala, kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi thalatha hiya ummahatul ibadat al-qalbiyya. At itong nabanggit natin na tatlong gawaing puso, ang pagmamahal, ang takot, pagdadakil, okay, ang takot, ar-raja, ang pag-aasam, ang siyang saligan ng lahat ng gawaing pagsamba ng puso. Ibig sabihin ito mga kapatid, kailangan kapag tayo gagawa ng pagsamba, mayroong pagmamahal kay Allah at sa gawain na ito. At mayroong takot. Bakit? Kapag natatakot ka na kapag hindi mo ginawa itong pagsasala, halimbawa, ay paparusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroon kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, pag-aasam. No? Dahil gagawa ka ng pagsamba, inaasam mo na ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkaloob niya sa iyo ang pinakamalaking gantimpala, at ito ang pagpasok sa paraiso. So ito yung, kumbaga kung sa ibon, ang kanyang katawan, ang mahabba, ang dalawang pakpak niya ay ang khawf or raja, ang takot at ang pag-aasam. So ito hindi magiging matuwid, hindi lilipad o matatanggap ang ating mga gawing pagsamba kung wala itong tatlong saligan na ito. Pagmamahal, al-khawf, takot at raja, no, pag-aasam. Natatakot tayo na tayo parusahan ni Allah sa impyernong apoy, at nag-aasam tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba na ito, na naway kaluguran tayo ni Allah at tayo kanyang ipasok sa paraiso, lalong-lalo sa tinatawag na Jannatul Firdaus. Ang ikalawa, uri ng pagsamba, yung mga pagsambang nakikita, yung ibadat al-zahira, nakikita o hayagan. At ito'y may mga uri, kauliya, fi'liya, maliya. Ano ibig sabihin ng kauliya? Mga gawaing ginagawa ng dila. Kauliya na salita, mga gawaing salita, mga gawaing pagsamba na ginagawa ng dila. Ibig sabihin mga salitang pagsamba. Al-ibadat al-fi'liya, yung mga ginagawa ng ating parte ng katawan. Like for example, sala, o kaya mamaya babanggitin natin yung mga halimbawa. At al-ibadat al-maliya, mga gawaing pagsamba sa pamamagitan ng salapi o pera. So ano yung mga halimbawa ng kauliya? Napakarami din mga kapatid. Ad-du'a, panalangin, pagdudua, wa andal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tunay na ang mga masjid, ang mga
mga lugar na pinaglalaanan o nag-aalay tayo dito ng pagsamba ay nararapat kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Fala tad'u ma'allahi ahada, huwag kayong manalangin sa iba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa ibadat qawliya al-isti'adha, pagpapakupkop. So kay Allah lamang tayo nagpapakupkop. Kaya nabanggit din sa Quran, kul a'udhu birabbin nas, o Muhammad, ikaw ay magpakupkop sa Panginoon ng lahat ng nilalang at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din al-istighatha, paghingi ng tulong, paghingi ng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sa'yo lamang kami humihingi ng tulong at sa'yo lamang kami gumagawa ng pagsamba. Wa dhikr bi anwa'ihi, at lahat ng uri ng pag-alaala, supplication o di kaya mga reminders o pag-alaala, yung mga dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yung mga dua, mga dhikr pag ikaw ay matutulog, paggising mo, papasok, lahat ng ito mga uri ng dhikr na ginagawa ng dila. Napakarami ng uri ng dhikr na ginagawa ng dila. Lahat ng ito ay kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala at itinuturing itong sadaqah. Tulad na, for example, nabanggit sa hadith na ang alhamdulillah ay tamla, pinupunan niya o kaya pinupunan niya kung ang gantimpala ng pagsasabi lamang ng alhamdulillah ay mas matimbang, mas malaki kaysa sa pagitan ng lupa at ng mga kalangitan. Ganito kadakila o kalaki o kainaman, kahigitan ang mga dhikr. Ganun din si Musa alayhi salam nung tanungin niya si Allah, ya Allah, sabihin mo sa akin ang pinakamainam na dhikr o pag-aalaala na wala pang nakauna sa akin. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Sabi ni Musa, ya Allah, lahat ng nilalang ay sinasabi niya. Sinasabi itong dua na ito, itong dhikr na ito. Sabi ni Allah na bilang upang turuan si Musa at bigyan siya ng dakilang kaalaman, ya Musa, ang pagsasabi ng la ilaha illallah ay kung titimbangin sa timbangan at sa kabilang timbangan ay ang mga kalangitan at ang mga kalupaan at lahat ng mga nilalang sa pagitan nito ay mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. Dahil ito ang saligan, ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha, ito ang pinakamalaking karapatan ni Allah, itong tauhid al-uluhiyya o ito ang la ilaha illallah. Wa tilawa, kabilang din sa halimbawa ng gawaing pagsamba ng dila o salita ay ang pagbabasa ng Quran. So napakaraming kahigitan ng pagbabasa ng Quran. Sabi ng mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang bawat letra na ating binabasa sa Quran ay tinuturing na isang kabutihan at ang isang kabutihan ay katumbas ng 10 kabutihan. Allahu Akbar. Ang pagsabi mo lamang, Qul huwallahu ahad, ilang letra yun at ilang kabutihan yun. So ang buong Quran, subhanallah, bawat letra ay isang tinuturing na 10 kabutihan na gantimpala, hasanah, mabuting kabutihan na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nagbabasa ng Quran. Wa umumul kalimit tayyib, at lahat ng mabubuting mga salita ay tinuturing din na gawaing pagsamba. So lahat ng wagayriha at iba pang mga gawaing pagsamba na ginagawa ng ating mga dila na tinuturing na kabilang sa ibadat al-qawliya. Ang ibadat al-badaniya o al-fi'liya, al-ibadat, sabi ng ating Sheikh, at ito ang mas tama, al-ibadat al-badaniya, mga uri ng pagsamba na ginagawa ng parte ng katawan o panglabas, mga bahagi ng katawan. Like for example dito sabi niya as-sala, kasi ang pagsasala nagagamitan natin ng pagyuko, pagpapatira pa ang ating mga kamay, ang ating mga paa. So ito ay kabilang sa ibadat al-badaniya, mga gawaing pagsamba na ginagawa ng panglabas na parte ng ating katawan. Wan nahar, ang pag-aalay, pagkatay ng hayop alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa gawain ng badaniya o parte ng katawan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ya Muhammad, sabihin mo, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. O Muhammad, sabihin mo na ang aking pagsasala, pagdarasal at ang aking pag-aalay ng kinatayo hayop, wa mahyaya, at ang aking buhay at ang aking kamatayan, lillahi rabbil alamin, ay para lamang kay Allah na Panginoon ng lahat
ng nilalang. Ganon din ito ay sa Suratul An'am verse 162. Ganon din sa Suratul Kauthar verse 2, sabi ni Allah, fasalli li rabbika wanhar, ikaw ay magsala para sa iyong Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, at ikaw ay magkatay. Ito yung tinatawag na udhiya, pagkatay kapag sa Eidul Adha, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa gawain ng ibadat al-badaniya o al-fi'liya ay ang pagtatawaf. So kailangan ito ay yukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang imatatul adha anit tariq, kahit yung pag-alis sa nakakapinsala sa mga daanan ay tinuturong din itong gawaing pagsamba na ginagantimpalaan ng isang tao. Kahit yung pagtanggal, mayroon kang nakitang maaring makapinsala, no? Makapinsala o makapahamak sa daanan ng mga tao, itatanggalin mo, ay ginagantimpala ang karito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang lamang ito mga kapatid sa tinatawag na al-ibadat al-badaniya. Ang pinakahuling uri ng ibada ang tinatawag na al-ibadat al-maliya, mga gawaing pagsamba sa pamamagitan ng salapi o pera. So maraming uri din ito, katulad ng pag-zaka na ito ay katungkulan, no? Kabilang sa haligi ng Islam. Pero mayroon tayong tinatawag na mga sadaka, voluntaryong kawanggawa, sadaka sa pamamagitan ng salapi at pera, at mga hadiya, mga regalo, pagbibigay ng regalo, awqaf, wasiya, at iba pang mga gawaing pagsamba sa pamamagitan ng ating mga salapi o ating mga pera. At ito ay kailangan yukol, gagawin natin itong mga gawaing pagsamba na ito sa pamamagitan o kaya para lamang alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at walang kalakip na pagtatambal o pakitang tao. So magbibigay tayo ng zaka, magbibigay tayo ng sadaka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga uri ng pagsamba mga kapatid. At ito ang hakika, katotohanan at kahulugan ng ibada na nabanggit natin na kailangan lamang para may sakatuparan natin ang tauhid al-uluhiyya upang tayo ay maging muwahhid, tunay na muwahhid, no, sumasamba sa nag-iisang Diyos. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat ng lahat ng ating nabanggit na mga uri ng pagsamba at mga bagay, mga gawain na hindi pa natin nabanggit na tinuturing na pagsamba ay nararapat na iukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala upang may sakatuparan natin itong tauhid al-uluhiyya at maging mapabilang tayo sa mga muwahhidin, tunay na kanilang sila ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Naway napakinabangan natin, nakakuha tayo ng kunting kaalaman sa paksa na ating natalakay, at ipagpapatuloy pa natin kapatid, mga kapatid, ang pagtatalakay sa tauhid al-uluhiyya. Inshallah ta'ala next week tatalakay naman natin yung panganib na dulot ng shirk, no, pagtatambal na siyang sumasalungat, no, kabaliktaran ng tauhid al-uluhiyya. Kung meron man kayong mga katanungan o di kaya clarification, ay i-comment nyo lamang sa bawat episode o di kaya i-PM nyo po sa akin. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tayo kanyang patatagin sa tama at dalisay na akida sa reliyong Islam. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.